Hello sa ating mga SSS members, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sasagutin natin tong comment ng viewer ko pero itago ko lang ang pangalan niya. Sabi niya, Ma'am, member ako, 12 years na ako sa SSS. Pero wala na akong hulog. Pwede ba? Na-stroke naman ako noong December 14, 2025. Pwede ba ako mag-apply ng disability, ma'am? Maraming salamat. Kaya sa video na ito, yan ang ating topic for today. Paano kapag natigil ang iyong contributions with SSS? Pwede pa bang mag-file ng disability benefits? Ang sagot po dyan, yes po, pwede. Basta may contributions or may mga hulog po ang mga buwan bago ang semester ng iyong disability. Halimbawa po, ang sabi niyo po na stroke kayo ng December 2025. So, ibig sabihin, yan po ang iyong month of disability, December 2025. Ngayon, alamin natin kung saang quarter ka po. So, sa isang taon, meron tayong 4 na quarter, no? January, February, March, first quarter. April, May, June, second quarter. July, August, September, third quarter. October, November, December, fourth quarter. So, kayo po, pasok kayo sa fourth quarter, no? Kasi na December 2025 yun. Ngayon, alamin na natin ang semester of contingency mo. So, ang semester mo, dahil pasok ka po sa fourth quarter, meron ka ng October, November, December. Mag-a-add po tayo ng isang quarter pabalik. Okay? So, ibig sabihin, sa fourth quarter, mag-a-add tayo ng third quarter. So, ang nasa third quarter ay July, August, September. So, ang semester of contingency mo ay mag-uumpisa sa July 2025, August, September, October, November, December 2025. Ang semester natin guys, 6 months yan, ha? So, dapat po, bago ang July 2025, may mga contributions ka na po niyan para makapag-avail ka ng disability claim, disability benefit. So, dito sa SSS, meron kasing dalawang klase ng disability benefit. Isa, monthly pension. Pangalawa, lump sum. So, depende sa contributions. Monthly pension po, ang makukuha mo member kapag po meron kang at least 36 months contributions bago ang semester ng iyong disability. At lump sum naman ang makukuha mo kapag meron ka lang less than 36 months contributions. At lump sum lang din ang makukuha mo kapag po yung disability benefits sa pag-assist sa ni SSS ay payable lang siya for less than 12 months. So kapag less than 12 months lang ang pasok ka sa disability, ang makukuha mo lang din yan ay lump sum, hindi monthly pension. Okay? And then tandaan nyo po mga SSS members, ang pag-file po ng disability claim sa SSS ay meron po siyang prescriptive period within 10 years. No, from date of disability. So, kahit matagal na yung disability mo, pwede ka pa din mag-file. Basta lang, may mga contributions po ang iyong mga buwan bago ang semester ng iyong disability. Halimbawa, ngayong 2026, panood mo ngayon ng video ko, ngayon mo lang nalaman, meron palang disability benefits kay SSS. Dapat pala may maklaim ako noong na-disgrasya ako year 2020 dahil naputol yung daliri ko. Diba? So, pag ganun guys, kahit 6 years na yung lumipas, no, makakapag-claim ka pa din ngayon ng disability benefit kay SSS doon sa year 2020 na naputulan ka ng daliri. Basta lang, dapat nung bago yung semester, nung naputulan ka ng daliri guys, may mga contributions ka na doon. So, makaka-avail ka pa rin. Makukuha mo pa din ngayon ang iyong disability benefits kay SSS. At dapat, syempre, 6 years na yung lumipas, dapat andyan pa din ang iyong medical records, yung iyong medical documents. Dahil supporting documents mo yan pag nag-file ka po ng disability. Okay? At sa pag-file po ng disability sa SSS, pwede po itong online ha, para hindi nyo na kailangan pang pumunta sa mga SSS branch. So, through your SSS online account, makakapag-file na kayo ng disability benefits kay SSS. Meron akong separate tutorial video kung paano po mag-file ng disability benefits sa SSS through online. So, just comment
below guys, ibibigay ko ang link ng video. Okay, mga SSS members, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you.